Pasado hating gabi ng Huwebes nang tumama sa Divilacan, Isabela ang mata ng severe tropical storm o bagyong Christine. Pagsikat ng araw kanina, bumungad ang mga hindi na madaanang kalsada at tulay dahil sa pagbaha. Ang kalapit na probinsya ng Cagayan, ganyan din ang sinapit. Kita sa mga larawang kuha ang pagkasira ng mga gusali sa isang paaralan sa Buguey, Cagayan. Binayo kasi ng malakas na hangin ang probinsya kaya nasira ang mga bubong at pinto ng paaralan. Marami rin ang mga hindi madaanang kalsada dahil sa pagtaas ng Cagayan River. Kaya ang mga motorista na stranded. Kita nga sa kuhang ito na nilamon na ng ilog ang Ginakaw Bypass Road dahil sa dami ng tubig na dala ng bagyo. Sa panayam sa One Balita Pilipinas ni Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rueli Rapsing, sinabi niya na mahina na ang epekto ng bagyo sa Cagayan ngayon. Yun nga lang, inaasahang tataas pa rin ang tubig sa ilog. Itong Cagayan River natin is continually swelling. Nasa almost alarm level na ho tayo. We're seeing na baka abutin namin yung more than 10 meters sa water gauge po dito. Since pababa pa lamang yung mga tubig from Vizcaya, Quirino, Isabela, lahat po yan dito sa Cagayan na bababa. Kami po ang taga-salo rito sa region. Dahil dyan, may forced evacuation na sa mga residenteng nakatira malapit sa Cagayan River. Nasa evacuation centers ngayon ang mahigit 1,700 na pamilya mula sa 100 barangay. Sa pinakahuling ulat naman ng Pag-asa, nasa katubigan na ng Ilocos Sur ang bagyong Christine. So may kita nga natin na may kalakihan nga itong si Christine at nagdadala ng mga paulan sa malaking bahagi ng Luzon, almost whole Luzon and sa ilang bahagi rin ng Visayas area. Patuloy itong kikilo sa direksyong west-northwest over the Philippine Sea at posible nang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility tomorrow afternoon. Dagdag pa ng Pag-asa, kahit palabas na bukas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Christine, asahan pa rin daw na makakaranas ng mga pag-ulan sa bansa hanggang weekend dahil sa lawak ng sakop ng kaulapan ng bagyo. Sa huling tala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 7 na ang iniwang patay ng bagyong Christine. Kaya ang patuloy na paalala, sumunod sa payo ng mga otoridad kung kailangan ng lumikas mula sa inyong lugar. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita. Pops J, nandito tayo ngayon sa Holy Family Parish Church sa Quezon City kung saan lumikas ang ilang mga residente ng Barangay Rojas District na madalas bahain tuwing umuulan. Bandang alauna ng madaling araw kanina nang bumuhos ang malakas na ulan dala ng bagyong Christine sa Quezon City. Bumaha tuloy sa G. Araneta Avenue kaya hindi makatawid ang maliliit na sasakyan. Halos mag-zero visibility pa dahil sa malakas na ulan. Kaya doble ingat ang mga motorista. Ayon pa sa isang video uploader, umabot na ng bewang ang baha sa lugar. Sa Barangay Rojas District naman, umabot na sa 32 families o 115 individuals ang tumutuloy sa Holy Family Parish Church. Isa kasi ang Rojas District sa 11 barangay sa Quezon City na madalas maapektuhan ng pagbaha kapag may kalamidad. Kaya kahapon pa binuksan ang simbahan para sa mga lumikas na residente matapos mapuno ang evacuation center sa may Rojas District Gymnasium. Nabigyan naman ng mga kit na may lamang mga sabon, towel at alcohol ang mga narito. Mayroon din silang ipinamahaging mga kumot at panlatag para sa mga pamilya dito. Dahil kaninang umaga pa sila dito, patuloy din naman ang supply ng pagkain para sa mga evacuees. Pops J, sa ngayon ay patuloy ang pagtanggap ng Holy Family Parish Church sa mga nais mag-evacuate sakaling lumakas pa ang ulan. Pops J. Amy, dyan mismo sa kinatatayuan mo ngayon, kamusta ba ang lagay ng panahon? Pops J, malamig dito at malakas ang hangin at maraming ng residente ang makikita natin komportable naman sa kanilang mga lagay kahit wala masyadong malalambot na higaan. Pero malamig naman kasi at patuloy ang pag-ulan dito, Pops J. No? Hindi naman ganun kalakas pero hindi rin naman tumitigil. Amy, galing ka mo sa Barangay Rojas District, yung mga bakwit dyan. May balita ba kung humupa na ang baha sa kanilang lugar? Pops J, kanina mga 1 p.m. ay nabisita natin yung lugar nila dun sa may river, no? Sa may San Juan River. At makikita natin doon na medyo humupa na naman yung baha pero umaabot pa sa gutter. Pero kaninang mga 5 p.m. nung lumakas na ulit yung ulan, baka inaasahan din nila na bumaha ulit. Kaya marami ngayon dito ang pumapasok na ulit. Siguro tataas pa ang bilang
sa mga 50 families na nandito ngayon, Pops Jay. Okay, Amy, ang pagkain ng mga evacuee, kanya-kanyang dala o meron ding provided ang simbahan? Pops Jay, provided naman ng simbahan yung mga pagkain. Meron nating ilang mga personalidad pumupunta dito para makatulong at makapagbigay ng pagkain. Kanina nakita natin si Ali Forbes, nagbigay siya ng lugaw dito sa ilang mga evacuees. Pero ang problema lang din dito, kung sakaling hindi naman sila kumakain ng mga pinoprovide ng simbahan, wala masyadong bukas na kainan o kaya stores para sa mga evacuees. Nako, Amy, kinamusta mo ba yung palikuran dyan? Siyempre, kung 50 families ang naka-evacuate dyan ngayon, baka magkaroon ng problema. Kamusta naman ba? Ayos naman sila ngayon, Pops Jay. Natanong ko din yung ilang mga residente dito. Ang sabi lang nila ay provided na din naman kasi yung mga pinakailangan nila. Katulad nga na nasabi ko kanina, meron silang mga sabon, towel, kahit panlatag ay naibigay na dito. Tapos kanina lang din, Pops Jay, may mga dumating din na local government units na nagbigay ng mga bag at mga necessities na kinakailangan nitong mga evacuees. Amy, kamusta naman yung mga evacuee? Anong kwento nila? Bakit sila dyan sa simbahan nagpunta? Pops Jay, sinabi sa akin ng isa dito, si Aling Rosadita, na simula 10 p.m. daw kasi kagabi, malakas na ang ulan at kinakabahan na nga daw sila kasi nasasanay na sila sa mga ganitong sitwasyon. Pero pagpunta daw nila sa Rojas District Gymnasium, madami-dami na ang tao at hindi na daw sila pumapayag na magpapasok pa. Kaya nagbukas itong Holy Family Parish Church para daw mag-accommodate pa ng mas maraming evacuees, Pops Jay. Amy, hanggang kailan bubuksan itong Holy Family Parish Church dyan sa Quezon City para sa mga bakwit? Yes, Pops Jay, ayon sa mga nakausap kong otoridad naman, bukas ang Holy Family Parish Church hanggang matapos ang ulan. So most likely ay hanggang weekend pa sila dito. Kasi makikita din natin talaga sa sitwasyon doon sa kasi yung lugar niya. So ayun, bubuksan nila ito hanggang weekend o hanggang tumilaman yung ulan, Pops Jay. Amy, paano naman nasisiguro ang safety ng mga tumutuloy dyan? Yes, Pops Jay, meron ditong mga volunteers at meron din mga pinadalang staff o personnel ang local government units na magbabantay sa mga residente dito ng Barangay Rojas District. Meron din silang mga nagbabantay para magbigay ng mga pagkain at mga relief goods na kinakailangan ng ating mga evacuees dito sa Quezon City. Ang Quezon City LGU, mayroon bang mga pinadalang tauhan para ayusin yung ating mga evacuee dyan? Yes, Pops Jay, ayon nga din sa mga evacuees dito at pati na rin sa personnel, 24/7 daw talaga sila ang nagbabantay simula kagabi hanggang ngayong araw at baka nga daw bukas pa, magtuloy-tuloy pa ito hanggang bukas. Kaya patuloy lang din ang pagmumonitor ng local government unit, pati na rin ng Quezon City DRRMC kung sakaling lumala pa itong bagyo. Amy, kamusta yung pagdating ng mga evacuee dyan? Madadagdagan pa ba? Kasi ngayon nakikita ko medyo malaki pa yung mga espasyo at mukhang marami pang pamilya ang pwede magkasya. Pero inaasahan ba nila na pagdating halimbawa ng bago maghapunan siguro dumami pa yung mga evacuee dyan? Actually, Pops Jay, ngayon ay medyo bumubugso na yung dating Dumadami ng mga pa. evacuees kasi medyo lumalakas na naman yung ulan dito. Katulad nga na sabi ko kanina, mga 5 p.m. talagang lumalakas na naman yung ulan at hindi talaga siya tumitigil. Para naman din sa mga evacuees dito, meron naman sa mga lugar. Pero kasi sa bahagi nito, kalahati nito, Pops J, nakasarado pa para sa mga evacuees. Kaya yun, nag-occupy muna sila dito. Mukha siyang marami pang space. Pero Pops J, meron ng mga tao dito sa mga floors na nag-evacuate at nagpapahinga pansamantala, Pops J. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Amy Atienza, nag-uulat live mula sa Quezon City. Kanin, soft drinks, dessert, hilig nating mga Pinoy yan. Kaya naman di na nakakapagtaka na dumarami pa ang may diabetes dito sa bansa. Pero kung anong tamis ng mga yan, singpait naman ang gamot na dinevelop ng grupo ng researchers mula University of the Philippines, Manila. Yan ang ampalaya na dati pang pinaniniwala ang nakapanggagamot ng iba't ibang uri ng sakit. At ito raw mismo ang dahilan kung bakit may ganitong pananaliksik. Actually, it's a decade in the making. What sparked the study is
yung talagang goal of the National Integrated Research Program on Medicinal Plants, which is to be scientifically validate the folkloric uses of the medicinal herbs that was used by our ancestors. Ang ampalaya, may mga active ingredients kabilang ang momordicin na nakapagpapababa ng glucose levels sa katawan at nakakatulong panlaban sa diabetes. Since alam naman natin na it's a lifestyle disease, so alam naman natin na with our changing lifestyle, so tumataas din yung prevalence ng diabetes disease in the country nowadays. Mula rito, ang goal daw nila ay makadevelop ng safe, effective at affordable na herbal medicine. It is natural, it is homegrown, di ba? Kasi ini-empower din natin yung ating mga farmers, yung ating local pharmaceutical companies. So it is high time that we develop our own product. Safe na safe din daw itong inumin dahil wala itong side effects. Pero ano ba ang kaibahan nito sa mga nakikita nating herbal supplement? No, so when we say it's already in herbal medicine, it can have a therapeutic claim. So unlike for herbal supplements, diba, nilalagay nila na no therapeutic claim because it was not validated yet using your clinical trials. Sa ngayon, nasa proseso pa rin ang UP Manila ng paghahanap ng makaka-partner upang ma-commercialize na ang ampalaya herbal medicine. Minsan nga naman talaga, better is better lalo na kung diabetes ang pag-uusapan. Kaya naman mga kapatid, make better lifestyle choices habang kaya pa at habang maaga pa. Mobile journalist Denise Budesancho po, hatid ang mukha ng balita.